Hello, homemakers! Tinetesting natin ngayon ang ating bagong gawang sabon na papaya kojic. Ito yung sabon na halos lahat ng mga gusto magpapaputi, ito yung gamit. Ang walang kasawa-sawang papaya kojic, sikat na sabon. Okay, nakikita nyo naman, ito ay mabula at mabango mga ka-makers. Share ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. So, abangan po ninyo. Sana tapusin ninyo ang ating video. Thank you po. As usual, ay safety first. Yan, kailangan naka-gloves at naka-face mask para hindi natin malanghap o hindi tayo mapaso sa ating mga chemical. Okay, una magtitimbang muna tayo ng ating oil. So, meron akong sunflower oil dito, kaya ilalagay ko na rin po ito lahat. Ayan. Sunflower oil, tapos lalagyan natin ng coconut oil. Bali, lahat ng ating oil is 400 grams. Yan, itabi natin. And next natin na titimbangin ay ang ating caustic soda o ang tawag nito ay sodium hydroxide. Ayan, nilagyan ko talaga ng label kasi hindi pwedeng mabasa yan kasi mainit yan. Okay, so magsusuka tayo, magtitimbang tayo ng 70 grams. Bawasan ko konti kasi sumobra. Kailangan sakto lang 70 grams. And then, ating i-blend ang ating fresh, ripe papaya. Yan po. Lagay natin dito. And then, ito po ay aking nabili lang sa palengke. Isang hiwa lang yan kasi konti lang naman ang gagawin natin eh. Then, lalagyan natin siya ng konting distilled water para lumabas yung katas niya. Mag-grind siyang mabuti. Okay, ito na. So, ngayon, sasalain naman natin para ang katas lang ang kailangan natin. Huwag nating ihalo yung pulp niya. Katulad ng iba, hinahalo nila pero ayoko nang ganun. Gusto ko lang yung kanyang juice. Salain nating mabuti. Okay, so ayan na. Kailangan natin magtimbang ng ating papaya juice o extract. Kasi i-discount natin ito sa water. So magtitimbang tayo ng 100 grams na papaya juice or papaya extract. Kasi ma-minus natin yan dun sa tubig na gagamitin natin para sa ating sodium hydroxide. Then, magtitimbang na tayo ng ating distilled water. Bali, ang titimbangin lang natin is 40 grams lang. Kasi overall na liquid is 140 grams. So, 40 grams na lang ang
titimbangin ko. Ayan na po mga ka-homemakers. Okay, next is ihalo na natin ang ating sodium hydroxide sa tubig. Ito ay tunawin na natin dito and then palalamigin na natin. Yan, pwede naman ihalo na yung extract pero ayoko kasi maluto yung ating extract. Kaya hindi ko na siya hinalo muna, mamaya na lang pag medyo lumamig na. O kaya anuhin ko ng tubig na malamig para mabilis yung paglamig niya. Next ay maglalagay tayo ng glycerin, 1 tablespoon na glycerin. Ayan po. Kasi ang glycerin is maganda rin po siya na moisturizing sa balat. And then dito natin tunawin yung ating kojic acid na 1 teaspoon. Itong kojic acid, ito yung pampaputi. Ayan, tutunawin na natin yan para mabilis na lang siya matunaw mamaya kapag hinalo natin doon. Mabilis lang siya ihalo. And then, dito sa ating oil, dito natin ihalo ang ating kaolin clay na 1 teaspoon. Ang kaolin clay kasi nakakatulong yan para matanggal yung mga extra oil sa ating balat, mga dirt, yan, mga deep-seated dirt. Dito na natin ihalo and then i-mix. Ilalagay na natin ang ating extract dito sa ating lye solution. Ayan. Kung nilagay ko na yan kanina, mag-iiba ang kulay niyan kasi sobrang init. Pero ito, umiinit pa rin. So, kailangan natin mabilis na palamigin ito. Kaya, kailangan ko itong ibabad sa tubig para mabilis yung kanyang paglamig. Ang ibang procedure nito ay yung kanilang extract. Syempre, meron yung distilled water. Inano na nila yon, ginagawa nilang yellow, ice blocks. Tapos doon nila nilagay yung kanilang sodium hydroxide para hindi siya maluto agad, wag masira yung properties na nasa papaya. So ito, mabilis siya lumamig. Pag malamig na, saka natin ihalo itong ating kojic acid na tinunaw sa glycerin. Yan, ihalo natin siya dahil malamig na siya. Next, lalagyan natin ng sodium lactate. 1 teaspoon. Ito ay moisturizer din sa balat at naging magandang epekto nito sa ating sabon. Nagiging mas matigas ang sabon at mas tumatagal sa shower. Ibig sabihin, hindi agad-agad natutunaw. Ihalo na natin ito sa ating oil mixture. Yan, i-blend na natin. Stick blender. Siyempre, tanggalin na natin lahat. Sayang. Yan, stick blender natin konti, pero wag naman sobrang tagal para hindi agad-agad tumigas. Lalagyan na natin siya ng additional color para tumingkad yung color niya. Kasi kapag tumigas na kasi ang bar ay nagiging light ang color. Para tumagal ang ating sabon, lalagyan natin ng phenoxyethanol. Ito yung pinaka preservative kasi may halo itong fresh extract at tubig para iwasan na magkaroon ng bacteria o molds o ano pa mang hindi maganda sa balat. And then ilagay na natin ang ating essential oil. 3 boteng maliliit ang nilalagay ko, balit 30 ml lahat kasi hindi naman concentrated yung yung essential oil na yan.
Kaya 3 ang nilagay ko kasi gusto ko magkaroon ng mabango. Yan, at natural siya kasi essential oil. So ayan, mix lang. Pero tansyahin natin kapag okay na siya tulad nito is pwede na nating isalin sa ating pitzel na para madali lang siyang isalin sa ating hulmahan, hindi matapon. Saktong-sakto lang itong ganitong consistency para hindi tumigas agad-agad ang ating sabon at maging maayos ang pagkahulma. Yan, ilagay na natin sa ating hulmahan. Mga co-makers, sana nagustuhan ninyo ang ating video ngayon about sa papaya kojic acid soap. Sana ay huwag kayong magsawang panunuorin ng mga ginagawa kong video. At sa mga bagong subscriber, please mag-like kayo o mag-share. At sa mga bagong viewers, mag-subscribe kayo. Maraming salamat sa inyong suporta. Malaking bagay ito. At kung meron kayong tanong, pwede lang po kayong mag-comment or mag-PM sa aking Facebook account. Maraming salamat mga co-makers. God bless you po. So ito na yung ating end result ng ating ginawang sabon. Maganda naman po. Matigas, mabango. And I'm sure this is very effective. By the way, nasa description box ang mga sukat ng ating mga ingredients. Thank you. Bye-bye.